Pero sabi niya sa akin, wala na. Paano mo yan? Wala na. Meron ba kayong conversation ng ninang mo? Hindi na ako, sinasabi ko, pwede tayo magpakulit sa MPC. Pinadiligtan ko lahat ng alam niya. Nasaan? Nasaan? Nandun po sa cellphone ko, pinadiligtan ko yung alam. Pwede mariretrieve yan. Mariretrieve namin yan. Messenger ba? Messenger? Phone number. Paano? Kaya, Kaya mo yun, MPC. Tulungan niyo po. Password ng asawa mo. Hindi ko alam siya. paano niyo pinatay si Ninang? Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan pinatay si Sa Nina? hideout po. Sa hideout. Sa hideout. Sinasabi niya. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi ko pumunta. Oh, Hindi ko pumunta. paano mo alam na pinalod? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya. Hindi ko pa po sinasabi. Pinanood niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta. Napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arihan mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi mo na ako yung bata, huwag mong gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan. Kwento mo yan. Kwento mo yan. Voluntaryo po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na po rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang suko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawan ng lahat. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong nagbigay ng salaysay. Pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat po. Ano po ang unang saksihan? Nung 16 po nung gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan. Napapuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nabistahan ko at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na pare, saglit lang dyan ka lang utong aalis. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na rin ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung biktima po na isasabi po. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos, lumabas po yung asawa ng lalaki. Naki-landing po sa akin sa labas at tinanong, "Sir, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako," sabi niya sa akin. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras. Hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po ang tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua. Hindi ko kilalang babae na nasa loob ko, na nakaganon ko. After nun, tinanong ko siya, ano nangyari? After nun, yun, nagkagulo na sa loob. Sinabihan ako nung asawa ni Pia Katrina na huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Sabi na sa akin ganun. Kaya napilitan po akong hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot nila. Doon yung bata, buhat-buhat na nila yung gasawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko muli, mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako.
May anak rin po ako eh. At nagtatawad ako sa hindi ko naman kayo kasalanan ginawa. Pag may ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na pong gawa. Sir, Yes. balik ang pasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sa po ba yung babae nakikita na po ng suman? Ay, tapos na?